natin na ngayon na nakadalo. Salamat din sa aking kaklase, ngayon na din nakadalo. Dahil ngayon na po kami nagkaroon ng communication po. So salamat sa Panginoon dahil matagal na pong panahon na hindi po kami nagka-jamming. Kita niyo naman, parang nag-practice kami, ano? So, buo pa rin yung grupo, ano po. So, yun po yung pinagpipre namin na mabuo muli ang grupo. At ang plano po talaga namin ay magkaroon po ng krusada sa iba-ibang lugar. Kasi dati ganun po ang nagiging mission po namin. So, salamat si Buddy Ryan, nandito rin po. Salamat sa buhay ni Buddy Ryan, nakahabol, ano po. So, praise God at salamat sa patutuo ng ating kapatid na napakagandang testimonya. Yan po yung tinatawag na buhay na patutuo. Totoong nangyari sa buhay niya na ngayon nyo lang nalaman. Siguro hindi nyo maisip pa, no? Paano kaya sumayo si Pastor Charlie? Kasi dati tambourine dancer po kami, yun po yung ministry ko nung una sa loob. At yung mga artista, kapag dumadalaw po sa loob, kami po yung nagsasayaw sa kanila ng tambourine dancer. So, ang dami po namin alam na exhibition noon sa tambourine. So, sila po yung nagturo sa akin nung napasalit po ako sa kanila noon sa tambourine. So, nakakatuwa. Hanggat sa unti-unti, naging song leader ako, naging gitarista ako, hanggat yun, nagbubuo na kami ng grupo. So sila ni Brother Yabos, sila Brother Alice, magagaling na po talaga sila musician noon. Ako, kararating ko lang na Kristiyano ng mga panahon na yun. So salamat sa Panginoon dahil sa salita niya ay wala talagang, walang nababago noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano sinabi ng Panginoong Diyos na gagamitin ka hanggang sa laya ay gagamitin ka ng ating Panginoon. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa buhay itong taong ito, noong nakaraang taon, at saka yung taong itong papunta. Ating pong tatahakin. Itong taong 2020 ay napakadami nating hidya ba ang tawag dyan? Pagsubok ba ang tawag dyan? Pero sa mga Kristiyano, kapag may dumarating na mga ganon, ang tawag po dun sa mga Kristiyano, pagpapala, encouragement. Bakit tinatawag na kasi encouragement? Kasi naniniwala ang mga Kristiyano, kapag mayroong problema, mayroong pasubok, may kapalit yan na pagpapala. Tama po ba yun? Kaya pinagpapala, kaya nang tuwang-tuwa ako kapag mayroong problema kasi alam ko mayroong pagpapala na darating. Pero ito ang tanda natin mga kapatid. Mayroong kasing pagsubok na hindi pagpapala. Akala mo pagpapala yun? Hindi. Kaya kan nakaranas ng problema, nakaranas ka ng pagsubok dahil sa kagagawan mo. Pero kung talagang ginawang problema, natulad kapag may problema, may tinatawag na consequence. Kapag may kasalanan mong ginagawa, may consequence yun. Hindi pwede walang consequence. Kung mabuti ang iyong ginagawa, ang consequence nun, mabuti din. Pero kung masama ang iyong ginagawa, masama din ang balik sa'yo. Tama po ba yun? So doon mo makikita na, ay, pag maganda ang iyong ginagawa tapos may problema kang dumarating, ibig sabihin, matuwa ka. Kaya noon, salamat. Dahil alam ko, may pagpapala na dumarating. Siguro walang natuwa ng taong nakaraan. Kasi punong-puno ng problema eh. Pagpasok pa lang ng January ba yun? February, pumutok yung taal. Lumipas lang na makahango ng kaunti. Pandemic na. Hanggang ngayon. Pero, sa lahat na nakilala ko na naglingkod sa Panginoon, kahit ang haba-haba ng panahon na walang hanap buhay, tinanong ko sila, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Sabi sa testimony natin na kapatid kanina, hindi. Alam niyo ba ng pandemic? Wala tayong trabaho parehas. Pero nagugulat kayo, nakapagbigay pa kami sa mga kapatiran dito sa housing. Tama po ba yun? Pandemic yun. Pero ang Diyos, iba talaga kapag siya ay nagpala sa tao. Ang sabi ko sa kanila, sa mga musician, huwag muna kayo mag-practice kasi magkaroon lang tayo ng meeting. Itong linggo na to. Isipin mo kung paano ang Diyos kumilos. Mas mahaba pa yung gawain natin ngayon kasi lagi natin ginagawa, di ba? Ganon. Ibig sabihin, may gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kasi ang gusto ko magkaroon ng meeting ngayon para pag-aralan natin o pag-usapan yung mga itong taong itong hahakbangin natin, lalakaran natin. Kasi dapat pinaplano po ang lahat ng bagay, mga kapatid.
Maraming takot nung nakaraang taon, pero mas marami rin natatakot itong darating ng mga taon. Kasi noong matapos na ang taong ito, ay narinig ang mga balita. Mas lalala daw ang pandemic. Yung sakit daw mas tumaas. Anong tawag doon? Ha? Variant? Yung virus daw mas lalong lumala, mas lalong lumakas. Kaya nakikita ko, mas maraming takot itong 2021. Pero yung mga Kristiyano, mas pinagpapala ngayon 2021. So ngayon, kayo din po, mas pinagpapala ngayon 2021. Unang-una sa lahat, kayo po ay nakarating sa unang taon ng unang linggo. Kaya po tayo pinagpapala. Una, bakit sila sa takot ng taong ito? Unang-una, ang isipin nila, may trabaho ba kaya ako? Napabalikan? Tama ba yun? Ito, tama no? Kasi ang dami mga kumpanya ngayon na bumagsak. Yung sa inyo bro, yung kumpanya nyo, pinapasukan mo, kumusta? Hindi naman bumagsak. Hindi naman kumpanya sa amin, sir. Ay, hindi kumpanya, kontra-kontrata lang. Kasi ang dami mga tao sa iba-iba kumpanya, pumapasok sa kumpanya namin. Doon sila nag-apply. Kasi ang daming kumpanyang bumagsak. Sabi nila, itong darating na taon, paano na lang kaya? Kasi tumaas yung pandemic. Mas lalo lala. At mayroon pang balita, sinasabi ng gobyerno ngayon dito sa atin sa Muntinlupa, ang Muntinlupa ay tawag yan, GCQ? 5 months daw. 5 months. Hindi yan, GCQ. Kasi dati modified eh, MGCQ. Mas mababaw yung MGCQ kasi pinamodify nila, pinapababa. O yung ibig sabihin ng modified. Pinapababa nila yung nangyayari. So sa madaling salita, ang daming natatakot sa taong ito. Sabi nila yung pag-aaral, paano na kaya? Ang sabi ng Bible sa Isaiah 41 verse 10, sabi niya, wala po dyan, pero kung may Bible po kayo, mabasa niyo po. Ang sabi po dito mga kapatid, hamon sa atin ng Panginoon. Ang sabi dito, ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Kaya yung mga Kristiyano, hindi dapat mangamba, hindi dapat matakot. Kapag mayroon kang Diyos, kapag ang magulang kasama mo, pag sinabi ng magulang mo, anak, huwag kang matakot, andi dito ako. Sino ba yung takot dito? Sa loob ng bahay na mag-isa. Lalo na pag walang kapitbahay, marami natatakot. Pero pag sinabi ng isang magulang, anak, nandito ako, kasama mo, huwag kang matakot, hindi kita iiwan. Pero hindi, parang ano ka na eh, parang kumpanti ka na, tama? Kuya John. Panatag na yung kalooban. Yun ang gusto sabihin ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Sabi niya, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Ang linaw-linaw mga kapatid. Ang Diyos mismo nagsalita. Kailangan na natin maniwala. Nung ako po pinaniwalaan ko ang Diyos, tinanggap ko ang Diyos sa buhay ko, sa loob pa ng bilibid. Marami nagsasabi sa akin, wala yan. Si Brother Charlie, wala yan. Pag lumaya yan, bibigay yan. Marami nagsasabi, alam nila yan. Classmate ko kasi sila eh. Kasi alam nila, doon sa loob, anong tawag sa akin sa loob? Bolero. Ang galing ko kasi mambula noon. Yung babae, madalo doon. Ang lapit lang naman ng jeep doon. Sabi ko dapat, itong hakbang na ito hanggang doon, dapat yung babae mapasagot ko na. Nagawa ko naman. Diba? Sabi niya, kapag lumaya yan, nako, backslide yan. Babalik sa dati yan. Pero kapag yung Diyos na pinagbukran mo, yung tinawag mo na Diyos, yun talagang totoo na sa puso mo. Wala sa muso. Marami kasi mga Kristiyano hanggang muso lang. Marami sinabi magbago ako hanggang muso lang. Lalo na nung nakaraang New Year resolution, marami nag-resolution.
Hanggang ngayon, hindi na solusyon yung kanilang sinasabi. Maaring 1 linggo lang, ayaw ko nang uminom, Panginoon. 1 linggo lang. Bumalik ka sa dati. Kasi hanggang bibig lang, wala talaga dito sa puso. Mga kapatid, hindi po natin kayang mag-isa. Magbago ka, gusto mo, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ang Panginoon. Nakikita ba natin ang Panginoon? Hindi naman natin nakikita. Saan ka pupunta dapat? Dapat dito sa simbahan. Mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Magtanong ka sa salita ng Panginoon. Lahat ng katanungan sa buhay mo, nandito na. Walang dito sa Bible na katanungan mo na wala dito. Lahat nandito na, lahat ng kasagutan. Sabi ko, Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? First time sa tanang buhay ko sa loob, habang nauubusan po kami ng tinatawag na ranso. Ranso ang tinatawag ng pagkain. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, mayroon akong galak. Masaya pa rin ako kahit wala akong pagkain. Kasi alam ko, yung Diyos ko na tinawag, buhay siya. Tutugon siya. Sa kalay, maglabas ko pala ng building, mayroon magsasabi sa akin, "Oh bro, kumain ka na ba?" "Hindi nga, naubusan ako ng ranso." "Halika, kain tayo sa talipapa." Di ba may talipapa doon sa loob? May karinderya sa loob. Kumpleto po yan. Iba talaga kapag may Diyos ka. Ang saya-saya sa kalooban na kailanman hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan sa mundong ito. Kapag mayroon kang Diyos, dapat mayroon kang kakutintuhan. May kapayapaan ka sa buhay. Kaya questionable para sa akin na sinasabi nila, sila ay Kristiyano, pero ang lungkot-lungkot ng buhay nila. Walang kapayapaan. Magulo. Ibig sabihin, hindi talaga nila nakilala yung tunay na Diyos sa buhay nila. Yung ating kapatid, si Brother Alex, wala namang pinag-aralan na natapos yan eh. Pero ang ganda ng trabaho niya ngayon. Sino pa ba ako? Wala man akong natapos na pinag-aralan eh. Pero nung nag-apply ako, hindi ako bagay siguro sa taghahalo ng siminto. Kaya hindi ako tinanggap. Di ba? Nag-apply ako sa Smart, tinanggap ako. Sabi, nagsusupply ng load. Isipin mo, sa isang katulad ko, magsusupply ng load at saka naniningil ng pera, araw-araw, may 1,000,000 pera, puno yung bag ko. Napagkatiwalaan ako, galing sa loob. Diba? So wala talaga imposible sa Panginoon, mga kapatid. Ipinapakita lang ng Diyos dito na huwag ka dapat mangamba. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Ang sabi ng verse 13 ng 41 ng Isaiah, sabi dito, "Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Kung nanghihina ka, nang problema ka, sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay, wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, di mo alam kung paano ka makapag-aaral." Sinabi ng Diyos, pag may tao, sinabi ng Diyos, "Ako ang nagsasabi, huwag kang matakot." Sabi nito, "At tutulungan ko kayo." Tayong lahat tutulungan niya. Kaya mga kapatid, yung Diyos na pinakilala namin sa inyo, ito yung buhay na testimonya na nandito kami. Totoo yung Diyos na nakilala namin sa loob. Yung Diyos sa loob, siya rin namang Diyos dito sa labas. Na pinatunayan niya na kahit wala kang natapos, kahit tinatawag niyang iskun ka, pero pinatunayan nila ng Diyos ko, ng Diyos nating lahat, dito sa Malayang Lipunan, na buhay siya, hindi siya patay. Tumutugon sa mga pangailangan niya. Yung nakikita niyo yung mga gamit, wala namang nagsusupport yan. Wala nagbibigay dyan. Ang dami kong anak, magugulat kayo. Bakit naibibili pa namin yan? Dahil buhay yung Diyos namin. Pag sinabing buhay, kapag nananalain ka, sumasagot siya. Hindi literally na sasagot, ha? Baka sabihin nyo naman, sasagot talaga, hindi. Ipinapakita niya yung mga provision. Naghahanap buhay ka, pinapakita niya na binibiyayaan ka ng kalakasan. Malakas ka. Hindi ka nagkakasakit. Yung hanap buhay mo, yung kita mo, hindi nananakaw. Eh tama yung sinabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagtanim para sa Panginoon, iingatan niya yung pati hanap buhay mo. Ang sabi sa Malakas, kapag nagbibigay ka para sa Panginoon, lahat ng kita mo, proteksyonan ng Diyos, hindi mai-snatch ng kaaway, hindi mananakaw.
proteksyonan niya ang lahat ng mga pangailangan po natin mga kapatid. Yun po yung pinangako ng ating Panginoon. Hindi po ako galit ng pagpaliwanag. Sabi sa akin ng mga anak ko, "Pa, hindi ka naman marunong mag-pronounce. Pati English mo, Bisaya talaga eh. Eh ano gagawin ko? Bisaya ako eh. Hindi mahalaga kung ano mang pronounce dyan o ano pa man. Ang mahalaga, mga kapatid, yung sinasabi mo, totoo sa buhay mo. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko po kayo. Kung talagang gusto nyo makilala ako, makilala nyo yung mga ibang pastor, dapat pupunta ka sa bahay nila. Baka mamaya yung pastor na yun, daming asawa. Maraming ganyang pastor. Diba? Baka nung pastor na yun, ang gulo ng bahay nila. Kasi sinabi ng Diyos, pinangawakan ko sa aklat ng 1 Timothy chapter 3, sabi niya, kung ikaw ay maging lingkod ko, sabi niya, dapat maging maayos yung buhay mo, pati pamilya mo. Kasi kung paano mo mapangalagaan yung simbahan, kung pati pamilya mo wasak. Tama po ba yun? Marami akong kilalang leader ng simbahan. Hindi totoo yung sinasabi nila. Tama yung sinabi nila sa Bible. Bakit hindi naging totoo? Wala sa buhay nila. Eh tama yung sinabi ng ating kapatid kanina. Maipakita namin yung totoong buhay na kay Kristo. Totoong buhay. Hindi pagalingan ng salita. Ang hirap kasi sa Pilipino, pag mayroon lang ang galing mag-English, naniniwala ka na kaagad, siguro totoo to, kasi English ang pagkasalita. Yun ang hirap sa Pilipino, tama po ba, Brad? Eh naalala ko tuloy yung kwento sa dalawang pastor, Pilipino at saka foreigner. Sabi ng Pilipino na pastor, ay, sir, paano ko malaman na ako ay nasa Amerika na? Ang sabi ng foreigner, simple lang. Kung ikaw daw ay nasa salog na sasakyan, ilabas mo yung kamay mo, kapag nagigilo, nasa Amerika ka na. Sabi nung foreigner na pastor. Eh sabi naman ng pastor, nag-counter siya ng tanong, eh paano ko naman malaman, pastor, na ako ay nasa Pilipinas? Simple lang din, sabi naman ng Pilipino. Ganun din, sasakay ka na sasakyan, paglabas mo ng kamay mo, pagbalik mo, pagtingin mo, wala na yung sing-sing at sa karilo mo, nasa Pilipinas ka na. Sabi nung pastor. Pinapakita dito na sinasabi nila ang Pilipinas daw ay Kristiyanong country. Pero ang totoo, wala. Hanggang salita lang, wala sa buhay. Gusto kong ipakita sa inyo na ang Kristiyano po, sinabi ng Bible sa Acts, hindi po ako nagkakamali sa chapter 12. Habang sila Silas po at saka si Pablo nangangaral ng salita ng Panginoon. 11:26, basahin ko po. Para hindi po ako magkamali. Sa Acts. Pakita ko po sa inyo kung ano talaga ang buhay ng isang Kristiyano, na totoong Kristiyano. 11:26. Minsan na kayo, medyo madilim. Sabi niya, at ng kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasama-kasama ng iglesia at nagtuturo sa mga maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinatawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Anong nakita nila? Singtingkad daw ng 1 taon. Nakikita nila yung mga Kristiyano, walang ibang ginawa kundi nangangaral ng salita ng Panginoon, si Silas at saka si Apostol Pablo, si Bernabe, si Apostol Pablo. Sabi ng mga tao sila yung nag-testimony na yung mga taong ito, sila talaga pala ang mga Kristiyano. Kasi yung pamumuhay nila, walang ginawa kundi mangaral ng salita ng Panginoon. Isipin mo mga
namuhay sila ng mabuti. Namuhay sila ng maayos. Ngayon ang tanong, bakit ko binasa ko? Lahat ba ng tao sa Pilipinas ay Kristiyano? Pag tinanong mo sila sa labas, ang sagot nila, oo naman, kasi hindi naman ako Muslim. Pero sinabi ng Bible dito, katunayan, na ang tinawag silang Kristiyano dahil sila ay namuhay na ayon sa pagkapamuhay ni Kristo. Kaya na rin mag-isip, lahat ba ng tao dito, anak ng Diyos? Siyempre, sasabihin nyo, oo naman, wala namang papayag na hindi anak ng Diyos eh. Yun ang sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa akin, yun lang niya pinagkaluban ng karapatan maging anak ng Diyos. Aliwaliwanag, di ba? Tama ba nila yan? Sanay sa Bible yan eh. Sila yung nangangaral din sa labas. Lahat ng tumanggap lang daw sa Panginoon, hindi yung magiging anak ng Diyos. Yung hindi tumanggap, alam nyo na yun. At yung sinong hindi namuhay, nagpamumuhay ng Kristo, alam nyo na rin yun. Pag sinabi ni Kristo na hamakbang ka sa kanan, dapat ang anino mo, kasi anino tayo ng Diyos eh, dapat nakahakbang ka rin sa kanan. Nakakatakot siguro, kapag humakbang ka sa kanan, yung anino mo sa kaliwa humakbang, baka tatakbo ka. Kakaiba yun. Pag anino ang pinag-usapan, nahalala ko si Jassy. Nung maliit pa siya, takot siya sa anino. Kasi minsan nagkaroon kami ng ilaw, maliit pa siya nung eksakto lang siya nakalakad. Nakita niya, habang tumatakbo siya, yung anino na sumusunod, tumatakbo yung umiyak siya. Takot siya sa anino niya. Maliit pa lang yun. E ganun din mangyayari sa atin. Matatakot din po tayo kapag yung hakbang natin hindi magkaparihas. Hindi ka matakot lumapit sa Panginoon kapag yung lakad mo, yung hakbang mo, yung pamumuhay mo, nakaayos sa Panginoon. Yung mga anak, hindi po yan mahiyang lumapit sa kanyang magulang kapag alam niya sa sarili niya, tama siya. Hindi yan pwedeng mahiyang lumapit na sabi niya, Ma, Pa, hingi po ako ng baon. Kasi alam niya sa sarili niya, tama yung relasyon niya sa Diyos. Sa magbang gulang niya. Tama po ba yun, mga anak? Tinuturo po natin dito yung totoong buhay talaga. Bilang isang totoong naglilingkod sa Diyos na totoo. Ito po kaming, itong taon pong ito, matuturo po ako sa iba't ibang klase ng relihiyon. Siyempre, katanungan nyo rin yan eh. Maging katanungan nyo rin yan eh. Bakit ang daming relihiyon, Pastor? Mahaba kasi usapin yan eh. Pastor, dami rin namang born again na tinatawag. Bakit hindi ka na lang sumali sa kanila? Maraming tanong. Diba? Pagtataka ko kayo kung bakit ako iniba ko. Daming sumasali sa isip natin. Yung relihiyon ba namin tama? Sinabi ko sa inyo kanina, itong samahan natin ito, hindi po ito relihiyon. Ito po yung relasyon. Kailangan tama yung relasyon. Bakit may pangalan na iba? Kasi po, naka-apply po yan sa naka-resto po yan. Hindi po tayong pwede na maglagay ng isang grupo na hindi naka-resto. Eh tayo may ganyan. Ikaw ba, Pastor, may lisensya ka? Meron ba akong lisensya? Kapag pa, Pastor, ang daming pastor dito siguro sa Muntinlupa, bilang lang yung may lisensyang pagpapastor. Ako po may lisensya. Pwede akong magkasal. Rehistrado po ito mga kapatid. Kahit maliit lang yung gawain natin dito, ilagay po natin sa tama. Kasi yung Diyos natin, Diyos ng kaayusan. Kaya dapat lahat ng bagay magiging maayos. Doon pa lang, pag nakita mo yung gano'n ng isang lingkod ng Diyos, dapat maniwala ka na natutuong lingkod yun sa Diyos. Kapag mayroong kaayusan, ang isang Kristiyano. So yung taong ito, ano gagawin natin? Meron na ba kayong naisip? Sila takot sa taong ito. Tayo anong gagawin natin? Ang sabi ng Episode chapter 5, verse 10, sabi dito,
Sabi niya, pag-aralan ninyo kung ano ang kalulugod sa Panginoon. Kung dati yung buhay natin hindi nakatama sa Panginoon, may mga palpak pa na nangyayari. Minsan tayo pa ang nasusunod, hindi talaga ang Panginoon natin. Pag sinabi kasing Panginoon, dapat siya yung lahat ng galaw natin, dapat siya nakasambuni sa Kanya. Siyempre, siya yung Panginoon natin eh. Parang amo ba? Siya yung amo natin. Minsan tayo nasusunod, hindi yung amo natin. Ano ang mangyayari kaya kapag nangatulong ka? Ikaw yung nasusunod, hindi yung amo. Palagi mo, tatanggalin ka, brother. Sipin mo naman yan. Ako ang amo, hindi ka sumusunod sa akin, tatanggalin talaga kita. Diba? Ganun po ang nangyayari sa mga tao ngayon. Yung sarili nila ang naghari. Di talaga ang Panginoong Diyos ang naghari sa buhay nila. Dapat ang Panginoon po ang maghari sa buhay natin. So ito po yung sinabi sa atin ng Panginoon sa taong ito. Pag-aralan daw po natin kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya sa taong ito. Ngayon, ang tanong, ano ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? Na buhay. Siguro kahit di ko na sasabihin, alam niyo. Siyempre yung mga mabubuting bagay, yung tamang bagay, hindi panlalamang sa kapwa, hindi paninirang puwi. Ang sabi ng 1 Thessalonica, chapter 4, verse 1, sabi nito, kaya nga mga kapatid, isang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Sos. Sabi dito, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Wala ka namang matutunan kung saan ka pupunta eh. Meron ka lang matutunan na nakakalugod sa Panginoon kung pupunta ka sa simbahan. Kung mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Wala ka talaga matutunan kung wala kang ginagawa kung doon sa, alam mo na, pagpahinga sa trabaho. Ang hindi Kristiyano, kapag uwian ng trabaho Sabado, kasi uwian na yung Sabado eh, Linggo, wala na ibang pinupuntahan yan. Saan? Kay Kristo rin. Pero sa sabungan naman ng Kristo yun. Yung iba naman, doon sa kwadrado, nakatayo. Iba lapad sa lapad. So ang tanong, nakakalugod ba sa Diyos yun? Hindi nakakalugod sa Panginoon yun. Ang sabi dito, yung nakakalugod sa Panginoon. Ang sabi ng Roma chapter 12, verse 1, mamuhay kayo na nakakalugod sa Kanya. Ang ba? So, minsan kasi, habang nag-message kasi ako, sinusulat po talaga dyan. Ngayon lang po kasi nga, may meeting dapat. Pero salamat sa Panginoon na naiiba yung ganyang plano niya sa akin. So mga kapatid, hindi ko na po haba-habaan. Baka sa haba-haba, wala na kayong matutunan. Diba? Ay, isin lang po ang salita ng Panginoon. Ay, isa lang po yung ating matutunan. Ang mahalaga, matutunan talaga natin. Ay, tatak sa puso natin. Ay, tanim dito. Hindi lang dito. Kasi pag dito, nagiging mayabang ka. Pag lalo, pag marami kang alam, hindi ka naman pwede magpaturo. Kasi dito ka, may alam pa dito eh. Wala dito. Gusto ng Diyos dito. Hindi kang matutunan dito. Anong kailangan natin gawin? Para tayo ay makapamuhay na nakalulugod sa Panginoon. Patuloy lang po tayong dumalo sa pagtitipon ng Panginoon. Sabi ng Hebreo 10:25 din, di ba? Tama ba yun? Gusto mong lumago? Sabi ng Hebreo 10:25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Patuloy na meron ang Diyos. Para tayo ay lumago sa ating pagtitipon sa Panginoon. Mamaya po, meron po kaming practice dito. After po ng ganito. Gusto niyo pong makijamin po tayo. Ito yung gagawin namin kasi nga bumubuo kami ng grupo para po sa kapulihan ng Panginoon. Hindi po para magmayamang kami. Meron kami dito. Para sa Panginoon po ang lahat.
Mga kapatid, ang sabi ng Roma chapter 3 verse 9, kailangan mong tanggapin si Kristo. Kailangan mong ipahayag sa iyong mga labi na siya nga ang magiging Panginoon mo siguro sa araw mo. Lahat ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Amen. Mula sa puso natin. Tanggapin natin siya mga kapatid kung hindi pa. Para siya ay makakilos, makakagalaw sa buhay mo. Kung sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ikaw na po yung maghahari sa akin. Parang lahat ng lakad ko, lahat, nakaano sa'yo, nakasangguni sa'yo. Hindi po yung tayo ang namumuna sa sarili natin. Kapag yun po ang naging prinsipyo ng buhay natin, hiingatan po tayo ng Panginoon. Pinaprotisyon po tayo ng Panginoon. Kami po ni Brother Robert, araw-araw po kami sa kalsada. Pumupunta po kami sa mga mall, iba-ibang araw. Kahit nung mayroong pandemic. Pero sa biyaya ng Diyos, iniingatan naman po kami doon sa sakit na yun. Dahil meron po kami Diyos. Kasi nasanggunihan po namin sa bawat hakbang, sa bawat lakad po namin sa pangaraw-araw. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong